Yun! Buyaka siya! Welcome back everyone dito sa paborito nyong pinakabalahurang podcast sa Pilipinas. Yun na lang sabihin ko, baka may magalit sa kabilang channel kasi si Larry Gadon ang na-interview niya ngayon. Medyo GTA level. So, baka maging competitive. Kasama pa natin ngayon, may bago na akong moniker sa kanya. Hindi na si Ronald Toronaga. Ronald Madam Auring Liamas. Maraming salamat sa Ronald. Mukhang 100% ang record natin, hindi lang next week. Hour by hour pa na update po mga tao nung isang araw sa iba't ibang program, Politiscope, Diores de Cornea, lahat. Talagang talaga Madam Auring na Madam Auring tayo sa Ronald. Ano ba namang meron? Ano bang training dyan sa Europe? Mas mataas naman yung batting average natin kay Madam Auring. In fairness, Magkakaroon ka rin ng pinag-usapan natin last episode, nagkakatotoo na. No? Kahit nung pinag-uusapan natin ay circuitous, no, yung usap, pero it happened, no? Believe ako The sa'yo, hindi ka impeachment nadulas complaint was filed. Believe ako, hindi ka nadulas. As we said. As you said, brother, and wala, tight-lip ako Nag-smile lang ako, mag-smile lang. I just posted something about may sasampa na impeachment tuloy, but not the usual suspects. So obviously, not Makabayan block, neither Martin nor Makabayan. Kabayan ang nagsampa. So, Sir Ronald, can you tell me a little bit about, para makasaysayan to, no? I mean, to see Percy coming out there and saying what he said, which is this is about the principles, this is about conviction, at kung may gusto, may paraan. So don't give me this numbers game nonsense. Someone has to get the ball rolling. Sir Ronald, what is your initial take before we go deeper into the scenarios? Well, una, si Congressman Percy Sandanya, ang pinaka newbie sa Congress. 'Di ba? Naging congressman siya just in a couple of months. No? At siya pa yung nangahas na mag-endorse nitong impeachment complaint na ito. Pero Big R, ang titignan mo rito, hindi lang yung articles of impeachment na mas predictable. Ang titignan mo yung mga nagsama-sama. Nakita mo si Laila de Lima na pinakulong ng 7 taon, no? Unjustly. No? Tapos nakita mo si Alejandro na medyo matagal na wala sa political landscape. Pero siya ay nominee ng RAM, no? Nila Trillanes. Nakita mo rin si Ging Deles, yung nagsimula at nagtapos ng peace process with the MILF. Medyo hindi ganun kadaling gawin yon. Although ang nag-claim ay yung Duterte government. No? Pero kung babalikan mo, ang talagang nag-clinch niyan, si Ging Deles. Pumunta pa rito yung presidente ng Malaysia para i-witness yung signing na yon. No? Ikaapat, no? Nakita mo yung apo ni Ninoy na hindi masyadong kilala, si Kiko D. You were mentioning him before. Pol-sci Department, nagtuturo sa UP sa amin yan. Yes, so nandun siya, no? Nandun din yung isa pang taga-UP, si Guy Estrada Claudio, Dr. Guy, no? So maraming mga cast of characters na nandito na merong credibility na hindi mo matatawaran yung kanilang persona, yung kanilang track record, no? So yun yung isang mahalaga rin. Aside dun sa articles of impeachment, which was more predictable. Dahil alam naman natin yung mga crimes, alam naman natin yung mga usapin ng corruption, no, ni Vice President Sara. Kaya kung titignan mo yung mga nag-file, medyo maganda yung itsura. Of course, an impeachment process is never perfect. No? Kaya it's about mathematics, it's about numbers. Yung iba dyan ay sasama o boboto based on a higher purpose. But most will vote or not vote based on their own interests. Diba? So, itong mga nag-file, lahat ito ay naniniwala sa higher purpose. Hindi sila masyadong concerned sa mathematics, win or lose. Hindi sila masyadong concerned sa timing, na medyo manipis, kaya uphill itong impeachment na ito. Pero naniniwala sila sa higher purpose. Okay. Tama na yan, Sir Ronald. Okay. Sir, wait. Maubusan tayo ng content. Balikan natin yun. So essentially, yung argument mo dito, hindi lang yung articles of impeachment. And by the way, just to be clear, all grounds except treason was invoked. Sabi ko, parang may sagot tayo dyan sa treason na yan. Wala akong sinasabi. Parang gusto kong tignan yung China element. Anyway,
So lahat yun, more than 20 pages, my goodness, 40 items, lahat yan. Yes. The thing is, isa sa mga pinakamalaga nakita natin dito is, hindi ito Team Martin, hindi ito Makabayan, obviously hindi Duterte camp. This is an independent, center-left, progressive camp. So kumbaga, kung Sir Ronald, tayo may X-Men, sila nag-Justice League. Parang ganon. Marvels. Oo. 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 Ito yung X-Men talaga na At X-Men. saka in the realm of civil society, yung mga nag-file are heroes. Di ba? Mga wala kang matatawaran dyan. No? From Lea Navarro, to King Deles, to Guy Estrada Claudio, di ba? To Nanay Mga Nileloy. OG. Mga OG. Oh, Nanay Nileloy, di ba? Yung mga to Laila de Lima, to Kiko D, no? So, yun, marami pa, no? Na nag-file dito na sumama. Kaya medyo compelling. Hindi lang yung articles of impeachment, kundi yung mga nag-file. At yung nag-endorse ay yung pinaka-newbie sa Congress. Ibig sabihin, usually yung newbie tahimik eh. Usually yung newbie nasa sidelines eh. Pero ito, nakita mo, ay nag-seize kagad ng moment. Sir Ronald, balikan ko tong issue na ito, no? Gaano kamahalaga at kahalaga itong coalition na to dahil matagal natin pinag-usapan ano bang dapat gawin ng totoong third force, 'di ba? Kasi alam mo naman, 'di ba, daming nag-bash kay Senator Trillanes dahil dito sa panawagan niya na ang totoong kalaban ng bayan ay yung mga Dutertes, pero alam natin marami din mga Never Marcos at ayaw nilang maging unwitting allies of Marcos in this fight. But I think Senator Trillanes made a very good point the other day na sabi niya, hindi pwede hanggang popcorn lang tayo. We have to do something about this. Kasi kung bumalik ang mga Dutertes, yari tayo, di ba? Si Basti nga, sabi na yari lahat ng Ilocanos. Di ba? It's like ethnic cleansing nang gagawin, next level. And obviously, also Senator De Lima, who was the spokesman for this effort, sinabi din niya, hindi naman itong issue lang ng assassination plot kay Marcos. Ang issue dito ay graft, corruption, abuse of public office, betrayal of public trust. So kaya nga sabi ko, BBM cannot come here and just poo-poo the impeachment thing because it's not only about him. Kumbaga latest lang yan eh. Ang issue talaga dito yung mga iba't ibang mga kaso eh. So do you think this could be Siyempre maaga pa, Sir Ronald, but do you think this could be the kind of a mitochondria of a new third force, a good third force? Dahil fight ng kabila, no? Yeah, dahil yung mga civil society were not as prominent nito nakaraang 2 taon, di ba? Yung mga civil society na karamihan ay identified sa Pinklawan were not that as assertive. Kaya ito ay definitely scaling up. Ito ay definitely mamarka, no? Going into the midterms, pero tingin ko mas beyond, going into 2028. Dahil itong mga nag-file na ito, wala naman silang illusion eh na mahatak nila yung mga DDS. Ang habol nila, makonsolidate yung mas malaki na anti-Duterte. Yung mga antingin na budol sila during the height ng popularity ni Digong na umabot hanggang 93%. So marami yung umalis at dapat yung isang purpose nitong filing ng complaint na ito ay para i-prevent yung pagbabalik ng mga Duterte. Diba? Ito yun eh. Dahil anong klaseng lipunan tayo? Anong klaseng bansa tayo? Anong klaseng tao tayo na papayagan natin papabalikin itong mga tipong ng mga leader na ito na libo-libo ang pinatay, no? Bilyon-bilyon ang ninakaw, no? At sila pa yung galit. Diba? Sila pa yung naniningil. After nung mga crimes nila against humanity, nasabi ni Digong kulang pa, no? Tapos itong mga Piatos, Nova, na talagang impunity. Talagang walang pakundangan, na wala silang concern na mahuli sila, no? Napatunayan na dito sa huling may official update na tayo. The Philippine Statistics Authority has confirmed Mary Grace Piatos. No such person as a Piatos, no? So, ibig sabihin ito sobrang garapal na. Kung papayagan pa natin itong mga ito, anong klaseng tao na tayo? No? Anong klaseng bansa tayo? Anong klaseng lipunan yung ipapamana natin sa susunod na salinlahi?
sa susunod na henerasyon. Kaya kwanto very defining itong labanan na ito. Kahit uphill, no? This is a fight not only for today, this is a fight for the future, no? Kaya itong mga nag-file na ito, yun yung kanilang agenda, no? It's not about transaction, it's not about the dictatorship of numbers, no? It's about, again, a higher purpose. Sir Ronald, talagang nasa ano ka na, higher purpose mode ka na. But before we go to the issue of ICC, because the ICC also has meron na silang crowdsourcing ng ebidensya, mukhang they're getting serious. But before asking you about nearby developments from The Hague, hindi ka naman ganun kalayo from The Hague, may tanong lang po ako kasi very urgent to eh. Kanina pinag-usapan natin mga X-Men, mga Marvels, ganun. May nagtatanong dito, nasa lubong mo ba si Harry Roque yung on the way to Europe? Kasi daw, nasa abroad daw siya. I don't know kung Abu Dhabi or something. Yes. May sinabi yata si Sarah eh. Parang nadulas siya. Nasa Abu Dhabi. At ironically, yung stopover ko going to France ay Abu Dhabi. Kung alam ko na nandun siya, pinatagal ko yung aking stopover. At hinanap ko siya. No? Hindi ko alam na nandun siya. Nalaman ko nasa France na ako eh. No? Pero parang no? Parang anong tawag ba diyan, no? Parang malaking yun eh. Sayang. Kaya nga sabi ko, baka nag-abutan kayo sa Abu Dhabi. Oo. Habibi. Abu Dhabi. Dhabi. Stopover ko for several hours sa Abu Dhabi. Nandun pala siya. No? Sana man lang nag-inuman kami, no? No? Kaso baka yung iniinom namin ay mag-diarrhea. Sige. Baka kung saan mapuntang usapan. Wala akong update kung meron Mr. Universe sa Abu Dhabi ngayon or hindi. Ayoko na mag-comment sa mga Hindi, tinanong ko nga kanina sa story ko kung nasaan si Mr. Supranational. Baka nasa Abu Dhabi rin eh. No? Dhabi. Yeah. Yata may Marshall. Talaga mahilig ka sumayaw. Nakita ko yung TikTok mo. Lumalabas ko pagka Abu Dhabi ko eh. Hindi ko kaya yun eh. Hindi ko kaya yung ganyan sayaw eh. No? Sir, kaya nga Sir Ronald. May gumawa yung aking TikTok account eh. May gumawa nitong past few days. No? Pero tinatanong nila, dapat daw sumasayaw ako sa TikTok. Sabi ko sa kanila, ano akala nyo sa akin? Richard Haydarian? No? Akala sa akin Richard Haydarian? Mahilig sumayaw? Bakit ginawa niyang lumalabas ng Sir Ronald, Abu Dhabi. Habib, Abu Dhabi. Okay, Sir Ronald. Yung ganyang sayaw, nakita ko sa pelikula eh. Yung parang mga parang mga escorts. Parang mga escorts. Ay, hindi. Gigolo, di ba? Gigolo yung term. Parang yung mga escorts eh. No? Mga male escorts. No? Abu Dhabi. Pag nawalan ka ng trabaho, pwede ka mag-male escorts. Hindi ko lang alam kung meron ka magiging kliyente. Sir Ronald, ako nang bahala sa kliyente, pero balikan natin. Mataas ang standards kasi. Oo, Sir Ronald. Mataas ang standards para sa mga Competitive. Kailangan very competitive. Yung apps talagang 8. Very competitive. Hindi pwede 6 lang, dapat 8 yung apps. Hindi. Okay, Sir Ronald, so apparently hindi kayo nag-abutan. Sorry na lang. I'm sure it would have been a very interesting conversation just in case. Napadulas yata si Sarah, no? Biglang may sinabi siya, si Harry Roque, ikaw, Lisa Araneta. Tapos minura-mura niya si Lisa para maiba yung topic, di ba? Nabuking niya yung kasama niya. Ay, paano nakatakas si Harry Roque? Di ba may manhunt? Wala manhunt yan. Wala namang whole departure order sa kanya. Ang meron ay parang watch list. No? Parang watch list. Ikalawa, halos sigurado ko may tumulong sa kanya. May enabler sa gobyerno na tumulong sa kanya probably for a fee. Kaya siya nakalabas. No? Pero it's also a sign ng guilt na talagang tumakas ka. Hindi mo hinarap yung music. No? Sir, ingat ka kasi ikaw parating ang tumandakas ng panahon ni Duterte. Oo, lalo na pag namalagay ako sa Matrix, yung kanyang paboritong Matrix, di ba? Guilty kayo ni diba? Jollibee. Oo. Pero wala naman akong kaso. Wala lang yun, Matrix. Kasama ko si Jollibee. Kasama ko si Heidelin Diaz, si Gretchen Ho.
no? So, hindi naman Peter ako pa rin ako tumakas. eh, di ako sinama doon ni ano. Sir Ronald, balikan natin itong issue na to. So, now as we speak, transition na tayo sa seryoso. Kaya sabi ko, appreciate nyo naman yung ginagawa namin ni Sir Ronald. Dignidad ko na wala na, pala lang ma-appreciate nyo yung politika natin. Ito yung panghatak natin eh. No, but so ICC now has crowdsourcing mechanism set up on their website right now. So talagang nag-ano na sila, no? They're bringing in as much information as possible. It's partly, I think, Yeah. Richard, it's partly, baka yung mga nagtestigo, katulad nila Leonardo, nila Garma, nila Espinido, etc. Baka sila interesado na sumama. Pero kung na lang yan icing on the cake. Icing on the cake. Ibig sabihin, patapos na o halos tapos na yung preliminary investigation na bago sila maglabas ng international warrant. Ikalawa, parang writing on the wall. No? Pinoproject nila yung writing on the wall na buhay pang ICC kahit tahimik. Na yung ICC ay, di ba, unprecedented dyan eh. Gumawa sila ng public statement, no, asking for testimonies. No? Hindi nila usually ginagawa yan. It's not because the case is weak. It's because the case is strong. No? At yan ay writing on the wall na we're coming. No? ICC is coming to town. Ayoko na Diba? magsalita, Sir Ronald, kasi hanggang ngayon binabalikan ng mga DDS yung September announcement ko. Pero sabi nga ni Sir Justice Carpet, hindi naman namin mahirap sinabi eh. Hindi natin Oo. kontrolado yung ICC eh. Kaya No? nga, hindi natin It's kontrolado. it's about it's a 30 country organization, no? Pero si Na Bato kanina, nakita mo yung interview niya with the Karen Davila kanina umaga, medyo parang bring it on mode na siya. Tapos sabi, ito yung yes. sabi ni Bato, Sir Ronald, please makinig ka. I'm sure you can relate. Sabi niya, hindi Napanood ko. naman sa natatakot ako. Natatakot ako para sa mga apo ko. Kawawa naman sila pag wala ako, ganun-ganun. Sa parang, wait lang. Hindi ba kawawa yung mga namatay, yung mga bata namatay, yung mga namatayan? Like, yun nga ang point ko eh. Ano yung patapang-tapang sila, tapos paawa-awa effect sila. Parang they wanna have the best of both worlds. No? Talagang ang mga DDS, medyo ano no, Sir Ronald? Oo, grabe, di ba? Grabe silang mag-turn ng table. Di ba? Sila pa ngayon ang biktima. Wow, Sila pa ngayon ang binubuli. Sila pa ngayon ang kawawa. Sila pa yung biktima ngayon ng injustice, di ba? So, ang problema, meron bang maaawa? May maaawa ba kay Bato? May maaawa ba kay Bongo? May maaawa ba kay Vice President Sara Duterte? Parang hindi naman yun yung kanilang mantra. Si Robin Hood Padilla, yung tahimik na siya kanina si Robin Hood. Ano kaya nangyari? Baka matalsikan eh. Matalsikan siya ng shrapnel, no? Dito sa mga political grenades na binabato ngayon, no? These are political grenades, kung ikaw ay malapit, baka tamaan ka ng shrapnel. So umiiwas siya ron. No? Lalo na, number 1 siya sa Senate. At hindi siya re-electionist. Di ba? Meron pa siyang more than 3 years. Exactly. So ayaw naman niya na katayin siya in the next 3 years. No? So he's also playing his cards close to his heart. No? Finally. Pero sigurado ko, boboto yan against conviction. Given yan. Sigurado ko boboto yan. Given yan dun sa 5, 6, 7 na yan. Kaya nga 8 yung magic number sa kanila. No? Yes. Sir, going back to this again, gaano kahalaga yung ICC element? Do you think if they clear the ICC element, that could accelerate the process? How important do you think that would be? Like yung ICC, kung darating yan before the conviction, ay siyempre makakadagdag yan, makakatulong yan. No? Siyempre, yung i-impeach mo ay na-link sa crimes against humanity, sira sa buong mundo, tapos boboto ka against conviction, di makakasama ka dun sa image na you are supporting crimes against humanity. So yung mga 23 different republics sa Senate will be more circumspect kung darating yung ICC before the final conviction. No? Kaya yan yung tingin ko, most probably ay iiwas sila na malink dito sa mga kaso ng ICC about crimes against humanity. Huwag mo kalimutan, Big R, isinama ni Las Cañas si Vice President Sara doon sa kanyang testimony, di ba? Sinama. Kahit hindi naman pa huhulihin si Vice President Sara pag lumabas yung international warrant, they will focus on the principals, possibly Bato and Duterte. Tsaka na yung second wave. Kahit hindi siya immediately tamaan, nai-implicate siya.
dahil yung tatay niya at saka yung kanyang main defender ang masasama. No? Pandora's And box yan eh. Yeah. not only by association, kasama siya sa kaso. So magagamit yan directly or indirectly dun sa conviction. Mape-pressure yung mga undecided transactional senators, no, to be more circumspect pag dumating yung ICC. No? Pero even without the ICC, things will move. Things will move. Depende na yan sa powers that be na dumidistansya sa impeachment, no? Depende na yan sa presidente na walang kinalaman sa impeachment. Nakikita ko sa mga mata mo na naniniwala ka, Richard, na walang kinalaman, no, whatsoever ang Malacanang sa impeachment. So, depende na yan, no? Depende na yan doon, no? Abu Dhabi. Meron na akong bagong intermission number. Abu Hindi na yung- Dhabi. Hindi Sir na yung Ronald. meow, meow, meow. Hindi na yung Meow, 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 meow. Yeah. Sir Ronald, okay, just too quickie on this. Sa isang banda kasi, sigurado na ba yung 103 or 108 votes na kailangan to endorse it to the Senate? Ano ang alam mo? Alam mo, Richard, sa aking 60 years dito sa mundong ito, 60 isa sa natutunan ko ay nothing is sure. parang hindi siya masaya. But anyway, ito. Hindi, makikita natin yan dahil, Richard, last Friday, naglabas ang Congress ng statement na kung may mag-file ng impeachment, wala kami choice kundi iproseso yan. No? Hindi pwedeng, katulad ng sinasabi ng presidente, ay wag namin ituloy yan. Hindi pwedeng hindi ituloy. The process should start and continue until bumoto o hindi bumoto. Until manalo o matalo. Very clear yung statement ng Congress last Friday. No? In a way, it was also a political statement na while the president is saying this, we will be doing this. No? At kahapon, nag-press con, sila Zia to. Yeah. At kahapon, nag-press con yung mga neophyte congressmen kasama si Ace Barbers, hindi nila inamin yung magiging resulta ng impeachment. Ang sabi lang nila, this will be a colorful week. No, yun ang sinabi nila. This will be, depende na sa'yo kung paano mo, anong meaning ang ibibigay mo. Pero yun ang sinabi nila, this will be a colorful week. No? At kahapon, nagpatawag ng attendance si Speaker sa flag raising na hindi naman niya usually ginagawa. So, at nagpa-breakfast siya. Mukhang nagpapakuan siya, stand up and be counted. No? Kaya, at least yung mga ganang indications, parang pinapakita na hindi naman kaagad mamamatay itong impeachment complaint. Ngayon, titignan natin in the next few days, not months, in the next few days kung ito ay magpo-prosper. Ito ba ay aakyat sa Justice Committee para tignan kung sufficient in substance and form hanggang dumating sa plenary para pabotohan ng 30% o ipa-fast track nila katulad ni Villar. Yun nga eh. Kunin yung signature, kunin yung 30%, akyat kagad sa Senate. So we will see that in the next few days. Yun nga. Thank you for that, Ronald, Madam Auring, the correct version. No, yun nga, for me kasi yung, if they can get the 1/3 right away, that means maybe there's something else coming in. Kasi kailangan mo 1-2 punch yung Senate eh. Not the Senate, yes. Pero yung mga alam mo na, yung mga kailangan na mekos-mekos ng konti. Ito Sir Ronald, again, because you work at the highest level in terms of apparatchik, let's just put it that way. Do you think there should be a deliberate campaign na i-highlight yung mga senador na medyo pasaway? And just to be clear, in the US they do that, di ba? Like, pag si Joe Manchin, for instance, was blocking yung mga Inflation Reduction Act or yung mga pro-environment, yung mga Democrats talaga would highlight that to put pressure on Joe Manchin, di ba? So this is not a dictatorial thing. I think this is the legit thing. If you think there's certain senators who are not doing their job, do you think they should be called out? That there should be a campaign calling out, oh, yung mga iba dyan, galaw-galaw, baka ano, di ba? Do you think that should be the way forward? Yan ang problema sa'yo, Richard. Yung tanong mo, hindi tanong eh. Yung tanong mo is a proposal, no? At inuunahan mo. Sinasabi. Pero wala akong sinasabi. Gagawa niyan eh, no? Inuunahan mo eh, no? I think that is in the works. Definitely. There's going to be a negative campaign against those senators na nagdidili-dali, naghihintay ng goodies, no? Chris Kringle, no? At nag-hesitate.
Definitely. No? Definitely. And Hindi ko sinasabi na nangyari yan nung hindi ko rin impeachment ni sinasabi Corona. na Wala ko sinasabi mo yan. sinasabi pero no. Pero yung Pero, tanong mo is not a question. sir, wala naman talagang tanong sa akin eh. It's all scripted. Para tayong quadcom, Sir Ronald. Scripted din yung ano natin. Parang yung tinatanong mo, alam mo yung sagot. Parang gano'n yan eh. Tayo yung scripted na walang training. Yung diretso na scripted tayo, diretso na taping na kaagad, wala nang training, diretso na tayo. So, I'm just saying, diba? I'm just saying yung timing, sequencing, lahat yan. I mean, if you're Jesus Escudero, you'll worry a little bit, right? Kasi kung manalo si Tito Soto, which is almost certain, for sure, medyo delikado yung position ni Jesus Escudero, diba? So, he will need the support of the president to keep his position, right? So, to a certain degree, even if he's still around, right? Sir Ronald? Yes. This is another question that is an answer He has already. he has to deliver the goods. No? Unless nag-aspire din siya maging vice president. Paano magiging vacant yung vice president eh? At saka yung presidente. At saka yung presidente ang pipili kung sino ang papalit. So, marami na yung magpapagot siya. Wala naman tayo sinasabi. Sinasabi lang natin, it is in the realm of the possible. No? Eh, ang mga political analyst naman, mga manghuhula. No? Akala mo analyst Sir Ronald, hindi, sabi nga, narinig ko nga eh. Sabi nila, hindi naman tayo mga political analyst. We are just sensationalists. Yan sinasabi nila. Sensationalist na daw. Tama naman. Ang sakit naman. Ang problema, paminsan-minsan, yung mga sensationalists, tumatama yung predictions at saka analysis, no? Kaysa sila na zero lang kasi never. Kung pwede magbuhat ng sariling bangko. Sir, hindi lang bangko, jet ski pa. Sir Ronald, basta gusto ko sensualist ang tawag, hindi lang sensational. Ay, wala akong alam dyan. Wala ako, retired na ako. Abu Dhabi. Yeah. Retired na ako sa mga concerns of the flesh. Mas spiritual ako ngayon eh. Wait, Sir Ronald, di pa tayo tapos. Sa end na lang ng episode natin, pwede ka na magdrama. But going back to this, going back to this, so if you're gonna lay this out, meron ba tayong chismis, kamusta naman sa NBI investigation kay Sara, tsaka kung sa military, malabang medyo magulo na maingay dyan. I mean, I'm gonna have Trillanes on this show soon, but what's up there, Ronald? Well, tatlong pa yan. Dalawang tanong yan, no? Pero doon sa unang tanong, merong several Damocles swords sa ulo ng mga Duterte. One is the ICC, one is impeachment, and the third ay yung mga cases. NBI, Department of Justice, etc. No? Kung masurvive nila yung tatlong Damocles swords na yan, beyond the midterms, then the Dutertes will have momentum. And they can try to sustain that momentum going into 2028. Kung magagawa nila yan, then the president will be a lame duck president. Earlier than later. So yan yung, kaya nga sabi natin dati, this is a fight for political survival. Kung masurvive ng Duterte, then they have momentum. Pero isa sa Damocles sword, yung sinasabi mo, yung kaso ng NBI, yung kaso ng DOJ na isasampa, no? Kung gagamitin nila yung terrorist law, then parang impeachment yan. Yung usapin ng bank secrecy ay i-waive para i-freeze at buksan yung kanilang mga bank accounts. So that is also a distinct track. Ang problema, knowing our courts, tatagal yan. Baka may bago ka ng presidente ay wala pa yung resolution. At pwede yung umakyat sa Supreme Court. At alam mo naman, yung Supreme Court, baka yung iba dyan may utang na loob doon sa nag-appoint sa kanila. Baka lang. Wala tayong sinasabi. Dahil karamihan dyan ay appointed ng previous president. But what they be, Ronald? But I keep on hearing this. They were appointed by Digong therefore. But wala na si Digong. I saw the studies, no? Na the studies show na judges appointed during a certain president tend to vote. Yes. Pero wala na si Digong eh. So why would they say loyal to Digong? Yes, pero halimbawa sa ombudsman, wala na rin si Digong. Pero parang yung ombudsman ay yung deference niya ay napakalaki pa rin. Di ba? So you don't know how they will really vote. Pwede na yung iba may utang nila o pwede yung iba ay moveon.com na, no? Pero ayun nga, mahabang proseso pa yan at eventually it may end up in the Supreme Court.
So, yun yung problema sa ating justice system, sa ating judicial system. It takes a lot of time. Diba? Yung kay Laila, 7 years. Diba? 7 years. Eh, kung na yan, DOJ secretary na yan, I know. senador na yan, pero ang tagal pa. No? So, kaya nga sabi ni Digong, I would rather have my case against crimes against humanity dito sa Pilipinas. No? Dahil ayoko na yung mga puti ang magkakaso sa akin. Dahil alam niya, mabagal ang proseso rito. At saka At alam mabuli niya, niya. Mabuli niya. vulnerable yung mga judges dito. More than sa ICC. Sir Ronald, so there are three scenarios I'm looking at here also, no? One is you keep on piling pressure on Duterte's until mag-meltdown na sila. And who knows, baka mag-resign na si Sara. Alright? Of course, she has every reason not to kasi Baka mahirapan na siya mag-resign dahil nagsimula na yung impeachment eh. mm, No, kung hindi nagsimula yung impeachment, pwede siya mag-resign. No? I'm not sure about the legality. Pero ang alam ko, once there is impeachment, mahihirapan na siya mag-resign. mm, No? Nagsimula na eh. to preempt the process. Oo. The other Kaya one is, para pwede pa siyang tumakbo sa 2028. well, hindi pa naman na-endorse ng plenary yan ng 1/3. So, I don't know. She still has a few days maybe. Yes. The Yes. other one also here is, I know this is crazy. Maybe we should talk about this off the record. But what if they will feel so pressured, mag-meltdown sila and try really something stupid? Like really, really stupid. Since one heartbeat away lang naman I sila. think that is an I option. think everyone knows what I'm saying. I think that is an option na ginagawa na nila. Kaya nga merong mga 150 people sa EDSA Shrine this past few days. Parang yun yung bad seed. No? Ang inaasahan nila, pag nagsimula yung impeachment, dadami yun. No? Mga bigger groups, hindi ko na sasabihin kung sino, might join in a Actually, yun yung bigger binabantayan ko organized eh. manner. Yeah, no? exactly. Yeah, And hopefully trigger the military, yung sinasabi ni Digong several days ago, for a mutiny or a coup. Which I doubt will happen because the military will not support an openly pro-China vice president, an openly pro-China political project, an openly pro-China family. So, kung gagawin man nila yon, it can create disruption. But yung habol nila na trigger, yung mutiny at saka coup, na kung wala yon, hindi naman babagsak yung gobyerno. Diba? So, I doubt if they will be able to trigger that and succeed. Yun nga, like you're wondering if you're the Duterte side, obviously they're just throwing any spaghetti there and see which one will stick, diba? Sablay yung people power nila. Even the kitchen sink, ibabato nila. Even yung made in China na jet ski tapon niya. Na, ang point ko kasi here is, yun nga, you wonder how desperate they're gonna get, diba? Kasi as things close in on the, and you wonder, these are Dutertes after all, diba? They are already desperate, Yun nga, Richard. They are already desperate. Okay, how stupid can they get, diba? Yun ang essentially tanong ko. Kasi medyo ridiculous na yung threatening the president. Parang yung bar ng stupidity, hindi ganun kataas eh. And then, of course, there's always the possibility with our beloved president that he will say, never say never, and maybe they'll try to hatch it out. That's the other scenario that everyone is worried about now. But the end, let's para sa bayan. Tingin mo naman, Bigar, any self-respecting political analyst knows that too much water under the bridge. Hindi na mangyayari yun. Wala akong pake sa self-respecting analyst. Self-respecting leaders ba tayo? Yun ang issue ko. Kung ikaw that's another thing. mo, ay tinitreaten, buhay pa ba yan in the next 24 hours? Well, ako hindi. Kung ako yung presidente, asawa ko, wala. In 24 hours, the hammer's coming down, my friend. Parang napoprovoke yung pagiging Ilocano mo. Anyamet na kita. Sabi ko naman sa'yo kanina, the bar on stupidity, no, is not that high. Kaya hindi ako magugulat na our leaders will do the stupid thing. Even if their survival is at stake. So, sir, that leaves the rest, di ba? I mean, in a sense that, okay, puro pinag-usapan na anong gagawin ni Digong, anong gagawin ni BBM, anong gagawin ni Digong. Aside from the fact na the third force, yung at least yung mitochondria ng third force, yung coalition na sinabi mo kanina, they got the ball rolling. What should they do in the coming weeks and months
para magawa yung mga kailangan gawin ng mga tao na may kailangan gawin, kumbaga. Fast track the process. No? Get the 30% even bago matapos yung justice hearing, which can take some time. Fast track that para umakyat na kagad sa Senate. Huwag mong kalimutan, na-impeach si Corona December 12. So kung kaya nilang gawin yon by fast tracking the process, then yung binabanatan mo na presidente may have a Machiavellian tactic after all. Yun nga ako, I'm all with the Machiavelli. Dami mga ka-loyalist ko na galit sa akin. Richard, you're not seeing the Machiavellian moves. You're not seeing it. So parang, I'm all for Machiavelli, but Machiavelli had two animals in mind, lion and fox. Hindi ko I'm just being honest, I'm just saying. So, all for being a fox. Kami nga ni Ronald, ako hindi ako lion. I'm definitely a fox. You're always a fox. So, speaking of fox, may nag-comment na, Ronald, liyamasin mo ang puso ko. Yung mga ikaw yung fox na dun sa mga Sir Ronald, papunta na tayo sa exciting part. Now, where does that leave Lenny, for instance? Because people were asking about Lenny and Risa. What should they do as leaders of the opposition? Kumbaga, kasi hiwalay pa rin yung nangyari dito, di ba? What should they do? Should they just say... Well, si Risa, tahimik lang siya dahil siya ay judge sa Senate. No? Si Lenny, tingin ko may dotted lines. Dahil yung kasama sa nag-file ay yung kanyang partido. Yung mamamayang liberal. Si Laila de Lima na Liberal Party. Yung mga civil society na malapit sa kanya, sila Ging Deles, etc. So may ganong klaseng dotted lines. Ibig sabihin, baka may kaunting blessing ito. Baka. No? Dahil yung nag-file, hindi naman akbayan eh. Akbayan yung nag-endorse. Yung nag-file ay civil society and Liberal Party. No? So, baka mahirap naman sabihin na walang kaalam-alam si Lenny dito. No? Dahil ito ay kanyang mga kaibigan, kaalyado, kapartido. No? Kaya, yun. Pero siyempre, may kaunti silang distansya. No? May kaunti silang distansya. Dahil, ayun nga, ang pandito, ang narrative, ito ay sinampa ng mga civil society. No? Dahil this is for higher purpose. This is about the future of our country. No? Absolutely. I mean, the stakes are very high. I think people are realizing pag umakyat si Sara or the Dutertes come back, it's not gonna be like Duterte 1.0. It's gonna be more like Trump 2.0. Hell to pay. Hindi, yeah, at least si Trump hindi naman pumapatay yun. Di ba? Hindi siya pumapatay. Wala siyang sa Amerika, pero ibang bansang sinusuguran nila. So, yes. Indirect. Subcontracting. Pero dito, clearly, na-identify itong mga pamilyang ito. Itong vice president na ito sa maraming issue. No? Kung totoo yung sinasabi ni Trillanes na yung kanilang bank accounts ay nanggaling sa mga drug lords and other criminal syndicates. Kung totoo yung sinasabi ni Trillanes na involved sila sa graft and corruption in the billions of pesos, not millions. No? At kung totoo yung mga testimony ni Las Cañas, we cannot afford to bring back this family into power. After they've been exposed. There will be hell to pay. No? Yung Richard Heidaria na yan, pumunta na siya sa Greenland. Sa Greenland. Abu Dhabi. Yes, Abu Dhabi. Pero wag mo ako idamay. Ako po ay kahit sinong presidente ng bansa, because the success of my president is the success of my nation. Yung mga hindi na ubra yan pag Duterte. Dami na nagbabash sa'yo. Mas lamang ka sa akin sa mga nagbabash eh. Kaya magandang record natin sa talaga magandang history natin, notoriety. Now, speaking of Trump and China, right? I mean, one of the stupid things that could happen is what if abot ato sa sitwasyon kung saan sasabihin ng isang kampo, wala akong sinasabi sabi nila sa mga kaibigan nila sa Zhongnanhai, use it or lose it. Like, if you don't help us big time now, good luck sa inyo. Philippines will go all in on EDCA, China, Taiwan, ganon.
And at the same time, kung ikaw si Trump na medyo walang pake sa international law at yung mga national sovereignty, hindi ba medyo magiging malikot yung mga bata mo? Parang, baka kailangan natin gumalaw sa Pilipinas. I'm not sure I want my body Duterte back, di ba? Let's be honest. We are at the forefront of a Cold War. A lot is at stake. US cannot afford to lose, a friendly government. Let's just put it that way, di ba? And at the same time, China also cannot lose their favorites in the Philippines, if ever, right? I mean, I think mas circumspect ang US. They cannot be seen directly or indirectly supporting either side of this political theater, of this defining moment in our politics, no? Kung sakali man silang tutulong ay through their assets, through their intelligence, friends, sharing, no? yeah. Ang China ay hindi ganong klase na nakatali ang kamay. China, tingin ko ay nagpapasok na ng tulong, no? Wala tayong proof diyan pero nakikita natin yung indications. Maraming Halimbawa, trolls, bigla, like maraming yes, itong fake past news. 2 months nag-scale up sa social media, no? Yung mga supporters nila. At dati kasi mga talking heads lang no? Sa Manila Times, no? Dito sa mga pro-China dito, pro-Duterte. Dahil yung mga pro-Duterte, pro-China rin whether bloggers or troll. Pero makikita mo sa social media, nag-multiply yan 20-fold. Ibig sabihin, nabuksan yung gripo. At Yun. ang isang posibleng panggalingan ng gripo is a foreign invader. Na it is in their interest na at the minimum gumulo rito, at the maximum manalo yung kanilang sinusuportahan in the next 3 years. Kaya mas tataya sila ng husto. Dahil kung madudurog yung kanilang mga kaalyado rito, then for the next generation or so, wala na silang foothold dito. Yun nga Kaya it's also a High. big stakes game for China, no? Yun nga Ang US will be more circuitous, no, in their support. There'll be a bit Ronald Llamas while more yung kabila. More bato. Well, no, going back to this, hindi ba ito yung time for BBM to come out and say, I need your support? Kasi shouldn't BBM use the term destabilization? That what's happening here is really destabilization. This is not normal politics. Wala naman problema na i-criticize nyo ako Okay naman ako dyan. But we're reaching a threshold na mukhang destabilization na yan. Kasi my concern here is that if you're China, mukhang malabo na maikot mo si BBM. Sabi ko nga, huwag ka masyadong umasa, Big R. Dahil sabi ko nga in the past, no, quoting Heraclitus, no? Character is destiny. Akala ko you step into the same river, it's not the same. Baka naman kasama rin yun. Kasama yun. Yun ang foundation ng Hegelian dialectics. No? Malaki yung influence ni Heraclitus kay Hegel. No? Kaya, in a way, ay may roots ang Marxism kay Heraclitus. Yung dialectics of change. Nasaan ka ba ngayon? Nasa Athens ka ba? Or nasa... The dialectics of change. So, depende sa character ng leader, that will shape his destiny. And to some extent, our own destiny. Okay. Kaya kung halimbawa, kung sakaling mangyayari, di ko sinasabi mangyayari halimbawa mananalo yung impeachment sa House, then pwedeng sabihin ng presidente, wala akong magagawa. No? Our legislator has spoken. Pwede niyang sabihin yun, pwede niyang bawiin. Or pwede niyang i-maintain yung distance. No? At magmamaneuver na lang siya underneath. So, hindi mahirap i-second guess yung presidente dahil tayo mga sampid lang tayo Tayo ay mga ang tawag mo yung Madam Auring. So hindi tayo papatulan ng presidente, no? Hindi tayo papatulan, no? Kaya well, if you're Heraclitus, I'll be Shakespeare. Some are born with greatness, some achieve greatness, but some have greatness trust into them. Yeah, exactly. So I'm just saying, Shakespeare din ako, no? Maybe Ronald, we can help. Onto the breach. Onto the breach, my friends, no? Let us fill the gaps with our DDS dead. Sir Ronald, talaga, yan ang gusto kong poetic side sa'yo. Last part of our discussion, sir. I know you need to go, Monsieur Ronald. You have a very important things to do. Honestly, okay, now,
obviously, isa sa konteksto ng pagkakaibigan natin, sa kabilang channel kasi UST kayo pareho. Sa ating dalawa kasi, it's because of our dialectical, Leninist, progressive background. No, as a progressive, kanina sabi ko dun sa isang kaibigan ko, buti nga si Ronald naging progressive. Akalain mo pag trapo yan, sobrang magaling na trapo yan. Sabi ko, yari tayo. Sabi niya sa akin, ikaw rin, buti nga may pagka-progressive ka. Otherwise, sobrang May operator. pagka. Wait, 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 wait. Ininsulto mo nga ako. Kinwestiyon mo nga pagka-progressive ko. Nakita ko nga sa Twitter, may magko-comment. Parang ka semi-feudal, semi-colonial. No? Semi-punk ka, semi-progressive. Ayan naman tayo. Ang tawag sa akin, Sir Sheikh Ronald is caviar socialist. Yan. Now, sir, going back to this on a serious note, do you think there could be an opening for progressive movement? Because where you stand in Europe, everyone is in trouble. Democracy is in trouble. I mean, the flagship democracy, France is not looking to me. Germany is looking very bad to me. England, whatever, no comment. So, what do you think is the pathway for progressive politics in the Philippines? Do you see some opening with this King Kong versus situation na nangyari? So, the progressives are coming from the margins. They have nothing to lose. They cannot go any lower, no? So, their only option is to scale up, no? Ikalawa, itong scaling up nila, at least for now, is very successful. Nasa headline ka eh. Pinag-uusapan ka sa mga kanto. Sino ba si Percy Sandanya? No? Sino ba itong akbayan? So, people are talking about you. Dahil nagmarka ka eh. No? Ngayon, yung ikatlo, will you win or will you lose? Well, kahit win or lose, it depends on the spin. No? Kahit halimbawa hindi maabot yung 30%, you can spin it in another way. No? Na pabor dun sa scaling up mo. Kaya, at least for now, yung impact nila is definitely winning. No, definitely winning. No, kaya a glorious defeat can be glorious. No, it can give them more votes sa midterm, and then proceed on from there. Kaya it depends sa mga aparachik sa kanilang grupo. Dahil tayo kasi, lang tayo, mga rogue element outside, nasa margins, no? Pero yung mga nag-ooperate, we are philosophers. We are philosophers. We're philosopher kings o philosopher lang? Philosophers na madamauring I think we're doing something here. For all the bashing we're getting is at least we're thinking about possibilities, scenarios, coordinates of imagination natin. Kasi, I mean, ano naman Silva, we're just talking about us and then debating about dialectics and Trotsky versus, Stalin. I mean, that's great, but, we need to bring this discussion. Actually, ang kagandahan dito sa Ronald, as we speak, may live commentaries on the sides, no? On different Actually, they question us. What about this? Paano yan? Si Cynthia Villar. Bakit? Si ano nga ganyan? Bakit? Si Cynthia Villar pa nga ako ng mga... So, I enjoy this. We're learning. Actually, as we speak, we're learning. I don't know about you, Sir Ronald, but there are times when we're talking, parang, or parang, hindi pala maganda yung argument na yan. At first, I thought ang galing ng argument. Then, nag-usap, napaisip. So actually, it's a therapeutical and at the same time intellectual exercise. Kaya philosophers tayo, Sir Ronald. We're just ordinary philosophers. Really. Tsaka hindi tayo dogmatic. Di ba? We don't, tayo, katulad ni Heraclitus, you don't step on the same river twice. No? We move on. We learn. Di ba? And then we share what we learn. Katulad dito. No, yun yung mahalaga. And then we are willing to accept we were wrong. No? Kahit most time naman when were we? Poets tayo. We are poets of politics, Sir Ronald. We are official poets of the nation. Kumbaga, in 100 years from now, about the greatest poet in history. The cynicism of the intellect and the hopefulness of the will. Yan, talagang yan ang mga tayo, Gramsci tayo, Gramsci. Pero sana hindi pakulong, Ronald. Kagabi nga, nagka-Perry Anderson na ako. Bumabalik na ako sa mga Marxist thinkers. Ako, sorry, hanggang pa lang ako. Jon Stewart lang ako. Huy, magaling yan. Si Jon Stewart is philosopher. Seriously, man. That guy is... Comedians are one of the smartest people out there. Kaya nga ako marami ako natututunan sa kanya.
Exactly. On that note, merci beaucoup, Monsieur Ronald. Merci beaucoup. I Please have take to care of go. yourself, and hopefully Uh, soon we will talk in Italiano. Italiano. Grazie So, mille. baka Grazie mille. baka yung susunod natin, nandun na ako. Tapos susunod, Sabati ka na Abu ako. Dhabi na tayo sa Ronald. At dapat makita mo yung aking attire. Very priest-like yung aking itsura. Bakit? Ano? Pina-crown check ka ba sa Ronald bago ka mga parang minsan baka may pag-asa pa sila na magka-repent ka or I don't know, recantation. Ang buong concept ng religion ay nakatali doon sa evangelization. Evangelization nakatali doon sa the prodigal son. No? Ang purpose ng religion ay doon sa mga wayward elements. To save them. Hindi para sa mga hindi para sa mga banal na katulad ni Hedarian. Yun, hindi nasasagipin yun eh. Huwag ka na maglaan ng oras doon. Maglaan ka ng oras doon sa mga prodigal son katulad ko. Diba? Yun ang pinagleletsyon eh. That's the defining issue ng evangelization. Talaga, Sir Ronald, hindi lang philosopher, hindi lang poet. Papunta na tayo. Thank you so much, Sir Ronald. Please take care of yourself and let's keep in touch. Kung may mga chismis ka, baka gusto mo naman natin dyan, manggulo na naman tayo. Tayo ang mga politically engaged poets. Sabi ko nga kay Doris Bigornia kahapon, tsaka kay Alvin El Chico, 6:30 in the morning. After ng interview, sabi ko, by the way, there will be groups filing an impeachment in a few hours. Nagulat sila, di ba? Hanggang doon lang tayo, hanggang Doña Auring. Doña Auring. Parang, sige na, I'll keep it there. Pwede tayo ng James Bond. 007. Yan ang tawag ko sa'yo. Too old to be James Bond. Too old. No? Wala lang, Jason Bourne. Senior. Retired. Jason Bourne na lang tayo, Jason Bourne. Yun eh. On that note, thank you very much, sir. Kanina pa kan tayo nag-goodbye para ayaw natin. Oo nga. Daldal natin, no? Ba't tayo ganun? Anong meron? Ang daldal mo eh. Nadadamay tuloy ako. Usually, subdued ako eh. Wait. Ay, pero sa bagay. Kanina kasama ko si Xiao Chua sa Cool Pals. My goodness, isa pang madaldal yan. Ang galing pa niya mag-analyze ng Liza Araneta versus Amy Marcos versus Tita Isama mo sa Kwan, Safe House. Oh, gawa na. Oy, by the way, tayo. Kasama ka. Si Lord, ikaw, di ba? Si Chua. Kwan tayo ron, alaskahan tayo. Mag-in-person tayo ulit pagbalik mo, boss. Mag-in-person tayo, year-ender tayo this week, God willing. Inshallah. Sige. Pagsabay mo kami ni Lord. Lahat na. Tawayin si Lord. Kung pinagsabay mo kami ni Lord, maingay yan. Parehong uste. Meron kaming inisip. Oo nga, puro kayo mga parehong editor ng Varsitarian at saka ng Flame. Oo, ganda. X-Men Cafe. Gawa tayo ng X-Men. X-Men Talks. Maganda yan. Okay. Thank you. Sige, see you. Avo. Talk to you soon, brother.